Nakaterno ng scrub suit. Yan yung pants niya. So, ayan. So, ayan yung likod. Ayan yung likod. Oh, may bulsa siya. So, ayan. So, hi to everyone. Good morning. This is Eleanor Corpus, ang yung Tita Nora. Ito yung part 2, ha. Paggawa ng pantalon na partner noong scrub suit. So, ito yung garterize siya. And then, meron siyang pang tatali mo siya. Meron siyang loop na paganyan, no? Para itali mo siya. Para hindi siya, kung maluag man siya o maskip sa iyo, meron kang pag-adjustan. So, ito yung tali niya. So, ayan. Istora niya. May bulsa dito. Ayan. So, garterize siya. May side pocket. Ayan. So, ang ating gagawin ngayon ay gagawa tayo ng pattern nito. So, kapartner noong ginawa kong scrub suit na blouse. And then, ito ay isa lamang sa isang model ng maraming model ang scrub suit, no? So, sa mga susunod kong video ay mag-upload ako maggagawa ako ng ibang model na naman. So, start natin sa paggawa ng pattern. So, mula dun sa baba, ito sa baba. Ayan. Atin muna siyang ituwid ang guhit, no? Ayan. Dapat iskulado. So, ayan. So, mula dyan, sukatin natin yung length. Ang length ng pantalon ay 39. So, 39. So, ayun ang 39, no? Ayun. Ayan. Ayun. Ito na yung 39. Ayan. So, ating guguhitan. Ating lagyan ng mark. Para paggawa natin ng ito yung length niya. So, ating siyang guhitan ng tuwid. Papunta doon. So, ayan. Ngayon, ang hip line, ito, ang sukat nito, ang waistline niya ay 32, ang hips ay 40, ang legs niya ay 24, o kaya 25, i-adjust na lang natin kasi garterize kasi ito, ang kanyang knee niya ay 10, ang bottom ay 8, ang crotch ay 12 and a half. So, ang hip line niya ay 8 from waistline. So, susukat tayo ng 8. Ayan ang 8. Kasi ang ating pantalon talaga nababase yan sa hips. Sa hip line. So, kailangan masukat tayo ng hip line. So, tandaan natin na may sukat tayo ng hip line. Ayan ang hip line niya. So, dito sa side, ano tayo dito ng mga siguro dalawang beses, dalawa ang ano ko sa isang cut o paghiwalayin ko. Siguro hindi ko na paghiwalayin ito. Dito na lamang ang front and back sa isang pattern. So, dito sa side, mag-ano tayo ng 3 inches. Ayan. Pinaka-clearance niya. 3 inches. Ayan. And then, guhit natin hanggang baba. So, tandaan nyo, kapag maggawa kayo ng pattern na magkasama, ang back and front ay kailangan siya magkahiwalay. Tignan natin mamaya kung may oras tayo paghiwalayin ko itong back and front para madali sa inyo. So, ayan. Ayan. So, ngayon, ang ating susukatin ngayon ay ang hips natin. Ang hips ay 40, so 10 ang 1/4. So, ayan, 10 and 1/4. So, garterize yan, magdadag tayo ng 3/4.
So, 10 and 3/4. Ayun. Ngayon, ang kanyang crotch ay 12.5. So, doon, hindi tayo magbabawas ng kuwan kasi wala tayong patina. Garterize yan. So, ayan. Ayan. So, 12.5. So, 12.5 ang crotch niya. So, ayan. Ngayon. So, paano natin ngayon makuha ang ano, bigay niya, ito muna, ito hip line. Ito hip line. Hip line. Ito ay crotch line. Crotch line. Doon ang waistline sa, ito ang waistline, no? Waistline. Waistline. So, ayan ang waistline. Ayan. So, ngayon, para makuha natin yung, ano, makuha natin ang knee, ito ay hatiin natin ang, yung sa bottom at saka itong sa kanyang crotch line, hatiin natin yan. So, ayan. Hatiin natin yung, ayan, from bottom to hip. Crotch line ay hatiin natin. So, 26.5. So, 13 and 1/4. Ayan, 13 and 1/4. Mula sa 13 and 1/4, umakyat tayo ng 1.5. So, yan yung kanyang tunay na knee. So, ayan. 13 and 1/4 plus 1.5. So, ayan yung kanyang knee. Yung knee line. So, ayan. Guhitan natin. Para kumpleto tayo ng guhit. And then, dito sa, mula sa crotch line, ito yung knee. Knee. Ito naman dito, magbaba tayo ng 3.5 or 4 inches. So, ayan. So, kapag garterize, 4 inches. Pagka yung hindi garterize, 3.5 ang ibababa natin sa ating, sa kanyang, ano, sa kanyang legs. So, ito yung legs. Legs. So, complete na yan, ha? Ito, atin itong pakyan ang, so, ayan. So, complete lang tayo. Ito ang waistline. Ito ang hip line. Ito ang crotch line. Ito yung legs. Ito yung knee. Yun ang bottom. Ito ang bottom. Yan, bottom. Ayan na tayo, no? Dito na tayo sa crotch line. Gagawa tayo ng pundiyo niya. Sa paggawa ng pundiyo, hips divided by 4. Yun yung pinakapundiyo niya. Huwag nating dadagdag yung 3/4, no? So, ang hips divided by, so, ito muna, atin mo lang ituwid yan, ha? Atin muna yung guhitan. Ayan, para hindi tayo malito. So, guhit muna na yan. Ayan. So, ayan ang guhit, no? Lampas tayo ito. Dapat din natin, buruhin natin lampas. Para hindi nakakalito. So, hips divided by 4 is 10 ang kanyang hips, no? So, 2.5. So, ang gagawin natin dito, gawin lang natin 2 inches. Yung half inch, doon natin dagdag sa likod. Sa likod natin dagdag mamaya. So, ayan. So, dito atin yan. So, simula doon. Ayan, simula doon sa ating, sa crotch line niya. Itong crotch niya. Mula dyan hanggang dito sa gilid. So, 12 and 3/4. Hatiin mo yan. Hatiin. So, yan ang kalahati. Yan. Kapag nakuha mo na yung pundiyo, hatiin mo siya.
Yan, dihatiin. Yan ang sa atin niya, 6 and 3/8. So, 6 and 3/8. Yun yung pinaka-green line niya. No? Yung pinaka-liston. Ayan. Hanggang doon sa baba, ang kunin natin para guhitan natin yung ayan. So, mahalaga yung liston. 6 and 3/8. So, atin na siyang guhitan para ayan. Ayan, kompleto na tayo. Nang guhit, nagdiran tayong listo, no? So, ayan. Yun yung ating crotch. So, mula doon sa crotch na yan, ganyan tayo. So, ayan yung kanyang video. So, ang kanyang legs ay 6. So, ayan. Kasi 12, so 6. 24, so 6. Dito naman ay 10. So, 5, 10. Dito sa bottom ay 8. So, 4, 8. So, ayan. Hinta na natin. So, ayan. Ayan. Guhit. Kasi pantrabaho yan, dapat hindi siya. So, ayan ngayon. Ayan, nangyari. Bakit yun inaglabis ng 1/4? No? Ba't naglabis ng 1/4 yun? So, ang gagawin natin, dito natin kukunin, ha? So, ayan. So, ibig sabihin, kapag lumabis ng 1/4 doon, kasi doon tayo idagdag natin yung 1/2 inch doon sa likod. So, ayan na, doon tayo magdagdag sa likod mamaya. So, ito yung 5 3/4. 5 3/4 din dito sa atin ng ganyan, oh. So, ito ang gamitin mo. Ayan. And then, mula dito, ayan, magtira ka ng 1 inch dyan. So, ayan siya, oh. Gaganyan mo siya. Mula doon sa 1 inch na yun. Hanggang doon ka lang. So, ayun. Mula dito, 1 inch. And then, ang waistline niya ay 32. So, 8. So, 8 plus 2. 8 plus 2 is 10. So, ayan ang magiging ayan, oh. Ayun. Ang kanyang ay 8 plus 2 equals 10. So, nandito yung 10. Ayan, oh. Nandito yung 10. So, ang gagawin natin ngayon, mula dito sa hip line, dyan yung kurba. Hindi dito sa ibaba, ha? Ayan, oh. So, ayan yung front. Ayan yung front. Ayan, tingnan nyo. Ayan yung front, no? So, ang gagawin natin ngayon, ito na rin yung ating gagamitin. Para ito na yung front and back. So, para hindi kayo malito. So, simula dito. Simula dyan. Ang hips niya,
Ang hips niya ay 10. So, 2 and a half. Ang 1/4, pero po kung 1/3, sa likod ay ang hips divided by 3. So, 3 and 3/8. So, 3 and 3/8. Dito ka rin magsisimula ha. Dito rin ha, magsisimula. 3 and 3/8 plus half inch. Kasi, di ba kinuha natin yung half inch, yung dito 2 and half dapat, ginawa natin to, dun inagdag natin sa back. So, ito na yun, oh. So, dito pa rin tayo magmumula. Ayan pa rin, oh. 3 and 3/8 plus half inch. So, ayun. And then, dito naman, so, ayan na, no. Nandun tayo. Dito naman, magdadagdag tayo. So, ayan. Nagbawas tayo dyan. So, ang gagawin natin ngayon. So, ayan na. Magdagdag tayo ng 1 cm, 1 cm dito. 1 cm. And then, atin siyang lagyan ng korte. So, ayan. Pwede din siya kung nalalakyan kayo dyan, pwede rin paganyan siya, oh. Ayun. Ayun siya, oh. Ayun ito yung back. Ito yung front. So, ayan siya. And then, dito sa tabi, dito muna tayo, ha. Ito ay kuhanan mo ng, ang allowance niyan ay tag half inch magkabila or 3/4 yun yung pahian. Ito na yung pinaka-finish. So, dito, ang front, ang back, lumabas tayo ng 2 cm. So, pag ganyan, no. Pag ganyan, 2, katapos 2 din doon. Sa taas. Ayan, no. Sa taas, 2 din. Ayun. Ayun siya, oh. So, ayan. Ayan siya. And then, doon na natin ikuan yun. Ayun. So, ayan na yung kanyang, yun na yung kanyang harap. Harap ito yung likod. No? So, yung gagawin natin ngayon, o kaya siguro mas magandang ating paghiwalayin para hindi kayo malito, no? So, ayan. Ibubukod ko na yung back para medyo hindi kayo malito. So, ito. Ayan na. Wait ulit tayo dito, ha? Sa baba. So, ayan. So, ang ating length ay 39. So, sukatin natin doon mula sa taas, 39. So, ayun. No. Ayun yung 39. 39 ulit dito. Ngayon itong ating pattern paper. Ayan. So, atin na siyang guguhitan.
Gagawin natin ang hip line ay 8. So, yun 8. And then 12 and a half. So, guhitan ulit natin para mas magandang guhitan natin lahat. So, ayan. And then, kukunin natin yung tuhod niya. So, ayan, tuhod niya. Ito na 6 and a half. So, 13 and 1/4. And then, plus 1 and a half. Yun ang pinakatunay niyang ni. So, ayan. Atin na siyang guhitan uli para makakumpleto natin ang guhit. And then dito, bumaba tayo ng 4. Mula sa hip line ng 4. Ito yung legs. Natin ibabase yung legs. Ayan. So, ang ngayon susunod natin gawin ay ang hip line niya ay 40. So, 10 ang ikaapat na bahagi. Divided by 4 is 10. 10 plus 3/4 or 2 cm. Ayan yung kanyang tunay na hips. Ayan. So, ayan na yung kanyang hips. So, ang hip sa paglikod, so ito yung back. So, ito ay hip line, crotch line, legs. Ito ay waistline. Ayan o, waistline. So, ang gagawin natin sunod ngayon ay itong kanyang pundiyo. Kukuha tayo ng pundiyo niya. No? So, dito. So, ayan. So, ang hips divided by 3 equals 3 and 3/4. No? So, 3 and 3/4 at 3 and 3/8. I-divide natin yung 10. So, 3 and 3/8. Ayan yung kanyang pundiyo. Diba? So, mula doon. So, 3 and 3/8. Ayan. Plus, half inch. Kasi ginawa lang natin 2 doon sa harap. So, yung half inch ay dito natin dinagdag sa likod. So, ayan. So, ang gagawin natin ngayon, hatiin natin yan. So, 14 and 3/4. So, magiging, ang kalahati niyan ay, ayan o, 7 and 3/8. So, yan ang kanyang 7 and 3/8. So, ayan. Yung kanyang green line. O liston. So, tandaan natin yan. Natututo tayo talaga pag tayo ay mag-aral nito.
Ayaw ko kasing ituro sa inyo yung sa ano dahil ano, kailangan ituro ko pa sa inyo kung yung tungkol sa eskwela. Para sa eskwela kayo gumawa. So ito naman sa pambabae kasi naman ito di pwede na yung ganyan ng sa tape measure. Sukat ng hip line, ng hips niya. So ayan. So ang kanyang legs ay 24, so 12. So 6 ang, ayan, 6. So 12. Ang kanyang knee ay 10. So, 10. So, ito ay 5. So 10. And then, ang bottom niya ay 8. So 4. And 4. Ayan. So, ang gagawin natin na siyang guhitan. Oh. Yung pinaka listo niya, guhitan natin. Ayan. So, ayan yung kanyang nangyari sa kanyang buhay. Oh, di ba? So, atin na siya ngayong ipag-connect yung mga binukod ko na para hindi kaya, para medyo maluwan sa yung tigna pag-aralan. So ayan, sundan. So inano ko na legs. So ayan pa rin, oh. So ang gagawin, ayan ngayon, oh. Yan yung kanyang, ayan yung handok niya. So, ang gagawin natin ngayon dito, mabas tayo ng 2 cm dito. Ayan. And then, mabas tayo ng 2 cm dito sa hip line. 2 cm. Pumasok naman tayo dito ng 2 cm sa waistline. So, ayan. So, ayan na yung kanyang dito 2 cm pumasok. Doon lubas ng 2 cm. And then, saka natin igaganyan siya. Oh. So, ayan yung sa crotch line ng harap, ng likod. So, ayan na siya. So, ang gagawin natin, susukatin natin ito. Susukatin natin ang mula dito sa knee. Sukatin natin yung 12. So, dapat ito ay 12 din. No? 12 din ito mula sa knee. So, ayan. Tingnan natin. 12. So, bumaba ng 3/8. So, ang gagawin natin ngayon, ganyan natin, oh. So, nandoon ngayon yung ating, bumaba yung ating crotch. Diba? Ayan. So, ito buburahin natin yan. Kasi dapat kasukat para hindi mahaba o maiksi yung likod o harap. So ito yung tunay na crotch line. Bumaba tayo ng 3/8 para maging katulad doon sa harap na 12 mula dito sa knee. So ayan siya. So yung kanyang waistline ay naging 10. So, ang gagawin natin ngayon yan, itong eskwela. Eskwela, ano? So, ayan, ang eskwela. So,
So, ayan. 10. So, ayan o. So, yung eskwela. So, simula doon, ayan o. Dapat yung 10 na yun ay nandito sa line na ito. So, ang gagawin ay ganyan. So, kuhitan natin pa ganoon. So, ayan yung likod ha. So, ito ngayon, so, ayan, lumabas siyang konti. Lumabas siyang konti dyan. And then, ayun. So, ayun yung kanya. So, ayan yung kanyang side. Buburin natin ito para hindi nakakalito, no? Lumabas siya ng 1/2 inch doon. So, ito yung back. Ito yung back. So, ayan na. So, tapos na tayo sa back. Lagyan natin ito yung back. Lakayin natin, oh. Back. So, dito po tayo sa back, ayan o. Lumabas ng 2 cm sa hip line and then pumasok sa waistline ng 2 cm. And then gamitin nyo na yung eskwala. Basta dito, hindi siya lalaki ng 2 inches, mga 1 3/4 or 1 1/2 dyan. So, ayan, eskwala nyo lang yun. So, ito yung back. Ano? Nagbaba tayo doon ng 3/8 kasi sinukat natin yung harap. Mula dito sa ni ay 12 lang. So, sukatin natin to para hindi sila para magkapareho sila. Yan. Pag kayo tatabas, mag-aalawas kayo ng dito, 2 inches para palupit na ganon para sa garter. No. Dito, sa bulsa, ang gawin natin sa bulsa, dito sa bulsa, ang gawin natin, bumaba tayo ng 2 1/2. 2 1/2 ha? 2 1/2. And then doon yung 5. Yan, 5. Yan yung side pocket. No? 2 1/2 dito, bumaba tayo ng 2 1/2 inches. 2 1/2 inches. And then itong lapad ng, ito ang haba ng bulsa, ay 5 lang. Huwag masyadong malaki kasi kapag ka malaki, lalabas yung mo. So, ayan. Ayan yung bulsa niya. Side pocket. So, ayan, yari na tayo sa ating. So, gugupitin natin siya. Kasi pag kayo magtabas ha, lagi kayong mag-allowance dito ng 3 inches para sa adjustment natin. So, ayan. Ayan yung back. Ayan yung back. Okay, hindi man mahaba yung ating lamisa. So, igaganyan na lang natin. So, ayan. Ayan yung back. Ayan. 2 cm lumabas. Pumasok dito sa baywang ng 2 cm. So, ayan ang korte niya. Ayan. And then, ito namang harap. Ito yung harap front. So, ayan.
hips, itong pundiyo na ito, hips, divided by 4 equals, yun yung pundiyo, yung crotch niya. Pagdating naman sa likod, hips divided by 3. Yung 1/3 niya, yun yung doon. So, pinaghiwalay ko para hindi kayo. Ngayon dito, ang ginawa ko lang dito, ay para hindi masyadong pagka nagtatrabaho ka, hindi masakal yung puwet mo, yung pundiyo mo. Binawasan ko dito ng 1/2 na inch, 1/2 an inch, para idagdag doon sa likod. So, ito naging tulang ito. Dapat 2.5, di ba? Di ba, before 2.5. Ginawa ko lang 2 at yung 1/2 inch ay dinagdag doon sa likod. So, ayan yung kanyang pantalon. Ito yung front. Ito yung back. So, gupitin ko muna. So, dito naman sa bulsa, yung bulsa sa side pocket, so, ang gagawin ay, mula sa baywang, magbaba ng 14.5. Yan, 14.5. And then, ang kanyang haba ng bulsa ay 7. So, ang haba ng bulsa ay 7. Ayan, nandito siya. So, ang kanya namang 6. So, 3. Ayan. So, ganyan tayo. Ayan. So, 3. Ayan. And then 3 din doon. So, yun yung bulsa, no? 7 ito. Seven inches. And then, mula naman dito, ito naman ay 6 inches. Ito. So, ang kalahati 3. So, ayan siya. Ngayon, sa likod naman ito. Ang haba nung ating tali ito, ang haba ng tali na ito ay 50 inches. No? Ilalagay mo siya dito, oh. Meron siyang, ayan, oh. Diyan mo siya isusuot. Lalagyan mo siya ng butas dyan, oh. Diyan may susuot ito. Para kapag gusto mong mahigpit, tatali mo na lang siyang paganyan. So, ayan. 50 ang haba nito. So, ito naman gagawa. Ito yung sa side, ha. Sa side pocket yan, ha. Ito naman sa back pocket. So, dito sa pocket, ayan, pocket, oh. So, ayan. Bumaba ka ng 3.5. And then, pumasok ng 3.5. So, ayan, no? 3.5 and then 3.5 din dito. So, ayan ang bulsa. Dito ang tanda ng bulsa, ha? So, ayan. So, ang kanyang bulsa ay 5 by 5, ha? So, ayan din siya. 3.5. So, ayan ang gagawin natin ngayon dyan. So, 3.5 yan. So, 5. So, 5 ang haba. So, ayan, 5. And then, 5 din ang ayan. Then, 5 din.
Ayan, magiging pwesto ng kanyang bulsa. So, ayan. Ganyan siya. No? Ayan yung bulsa. So, gusto nyo namang lagyan ng korte, nasa sa inyo yun, ha? So, ayan. Tumaas kayo ng half inch doon. Half inch doon. And then, yun lang. Ayan yung kanyang bulsa. Ayan. So, ayan na yung kanyang bulsa, no? Bulsa ng sa puwet. Sa may likod. Ito naman ay bulsa sa side. So, ito naman yung bulsa dito. So, kapag kayo naglagay ng bulsa, halimbawa, may upload akong isang isa pang panggawa ng bulsa. So, ayan. Ang bulsa, ayan. Ito yung bulsa. So, dyan, dito, kayo magbababa. Dito, mag-ano kayo ng 1 inch. 1 o kaya 1 1/4 dito. So, nakaganyan yung bulsa. 1 1/4. So, kapag nilagyan ng garter, hindi kasama yung bulsa sa garter. No? Hindi makapal dun kasi bumaba tayo ng 1 inch. So, kapag may garter dyan, so ito, nakahang lang ito yung. Ayan, nakahang lang siya. So, ibababa natin siya ng, okay, tataas natin dito mula sa dito. Sa 2 1/2, tataas natin ng 1 inch. So, ayan, 1 inch. Dyan ang bulsa. So, ayan. Ito yung bulsa. Ito may bukod na video. So, hanggang dito na lang. Sana may matutunan kayo sa aking turo. At kung kayo merong gustong makita, request, ay lang sa baba. Mag-comment lang kayo sa baba. Ito, request din ito. No, request din ito. Ito, paggawa ng pattern ng pantalon sa scrub suit. So, yung aking ginawang isa, yung part 1, ayun ay sa blouse. So, maybe next time, gagawa din ako ng ibang model na scrub suit. Maraming pwedeng gawing model ng scrub suit, no? So, ang inaano ko lang dun kung paano mo i-adjust yung fitted black bodice pattern na basics dito sa kanyang blouse. So, ito naman ay sa pantalon. So, pwede rin ninyo itong revise na. Pwede nyo liitan yung bottom doon. Pero yun dito, ito na yun. Huwag nyo niliitan yan. Kasi pag niliitan nyo yan, hihilahin lahat yung ng hindi kayo makakagalaw. So, ito yung pantrabaho ito. So, medyo maluwag siya. Kaya nagbudag tayo ng 3/4 doon. So, hanggang dito na lang. Sana ay matugunan yung nag-request nito. At, God bless us all. Thanks for watching. So, see you on my next video. Marami pa akong ibabahagi sa inyo. So, have a good day. Please like and share. Kung bago pa kayo dito sa aking channel, ay subscribe lang kayo para ma-notify kayo sa bago kong upload. Marami akong ituturo sa inyo. Marami akong tuturo sa inyo. So, susunod kong video naman ay yung gown. Sa gown naman yun. So, ito, ko lang dahil meron itong request. So, bye for now. God bless us all. Bye.